Hindi ko alam kung napanood nyo na to, pero tinalakay kasi sa vlog ni OG Diaz Showbiz Update yung nangyari na alam niyo yun, hindi magandang response ni Jericho Rosales kay Kim Chiu sa Showtime. Okay, akala ko nga tapos na to pero tinalakay nila and mukhang marami pa ring mga fans mga kachika yung hindi fully convinced sa ginawa na pakikipag-usap or pagre-reach out ni Jericho kay Kimi. Bakit? Kasi kagaya nung sinabi ko noong nakaraan, hindi nag-concede si Eko dyan. Hindi siya nagpakumbaba. Wala tayong narinig na kahit konting bakas ng sorry. Bagkos, ang sabi niya lang, how are you? At again, hindi niya na naman alam kung ano ang nangyari. Nung in-interview siya ni Kimi or kinausap siya ni Kimi sa Showtime, wala lang. Ngayon, I don't know what happened. Di ba? So, panoorin natin to mga kaibigan. Tingnan natin to. Nila si Jericho dahil nga dinukot na nga nila yung pagbati na ni Kim Chiu kay Jericho tapos yung sagot ni Jericho na wala lang hanggang doon lang ayun. Actually sabi pa nga dito ni OG Diaz baka daw edited, baka daw kinat, yun yung sabi rito, pero eventually sinabi ni Mama Loy wala naman daw kinat dyan di ba? Tingnan natin. Siya ang mga chika doon, ang basta si Jericho Rosales. Sinabihan ng mga hindi magandang mga statement si Eko. And to be honest mga kachika, dito sa video na to, hindi naman binash ni OG Diaz ang Kim Pao. Bagkos, pinoint out din nila na mali talaga yung ginawa ni Jericho. Napansin nila. Okay? Kumbaga, hindi lang pala tayo. Pati pala si OG Diaz na nakilalang basher ng Kim Pao, napansin niya rin na si Jericho hindi nagpakumbaba or hindi nagsorry sa nangyaring ito sa Showtime. Kasi controversial to And sabi ko nga nung nakaraan, di ba, kahit na intentional yun or hindi, I would rather say sorry para matapos ang usapan. Wala namang pagpapakumbaba Kinamusta mo si Kimi, ano ibig sabihin ng kamusta mo na yun? Malamang hindi ka sasabihan na na-hurt siya, mahihiya sa'yo yun. Napakabait kaya ni Kimi, di ba? Mas pipiliin pa ni Kimi na siya na lang yung masaktan kaysa siya yung makasakit. Di ba? Klaseng bisita yan. Diyos ko, bisita tapos ganyan-ganyan sumagot. Ayan, di ba? Guess lang tapos ganun sumagot. Parang, kumbaga yung term mga chika, rude daw, rude, bastos daw. Kasi naman yung video na kumakalat, trap, baka naman may kasunod yun. Yun ang nga na-judge si Jericho Rosales. And sabi nila noong una, baka daw kinat, okay? Baka daw putol yung video. Pero eventually, natuklasan nila na yun pala ay hindi kinat, hindi inedit. Yun talaga yung naging response ni Jericho kay Kimi. Talagang may mga chika. Sabihin na nating hindi karespe-respetong sagot. Diba? So, napansin din niya nila OG Diaz Agad. Kasi nga, yung video na yung pinutol, may karugtong pa yun. Diba? Oo. Ano yung karugtong nun? Wala lang. Yun nga lang daw. Wala lang daw kasi yun yung sagot ni Ego. Tapos biglang wala lang, yun nga, 17 years na lang hindi nagkasama ni Ann. Yun yung kasunod. Pero hindi naman, wala lang. Yung sinabi na 17 years na silang nagkasama ni Ann, actually, parang sinalo na siya ni Ann doon Kasi naging awkward na lahat. Lahat nakatingin kay Jericho tapos wala lang. Parang naipit siya na parang anong nangyari? Anong klaseng sagot to? Tahimik lahat, parang hindi alam kung ano sasabihin. Kaya si Ann, parang sinalo siya and then parang nag-adlib na lang si Ann dyan, nag-freestyle adlib siya nung sasabihin para, alam niyo yun, hindi naman masyadong mabaon sa kahihiyan si Kimi. Diba? Inulit-ulit ko yan Tas period na. Kumbaga, hindi binawi ni Jericho na, hindi, joke lang yun. Hindi siya nagsabing joke lang. Okay? Walang sinabing joke lang or I'm sorry sa response ko basta pinagtawanan niya lang, 'di ba? Pag wala lang tas tawa siya ng tawa, wala lang. 'di ba?
Hindi niya sinabing joke yon. Pero naka-offend siya ron. Hindi lang si Kimi but the entire Kim Pao community. Walang Meron ganon. naman, kasi 17 years kaming hindi Oo. kasama ni Ann ulit. Since Baler, gano'n. Yes. Ay dapat pala babawi at kakakambyo rin si Jericho pagka ganun. Lalo na, syempre, guest siya, tinatanggap siya ng maluwag sa dibdib ng show, hindi ba? So, iniistima siya. So, dapat binabalik din niya yung Di ba? Sabi ni OG Diaz, dapat kung siya, okay, ay binibigyan ng respeto doon sa It's Showtime, hinahype yung movie niya, pinopromote, excited lahat, okay, para sa kanya. Dapat ibinabalik niya rin yun. Okay, kung paano ka tinrato ng kapwa mo, ganun din yung ibalik mo. Okay, hindi vice versa, hindi yung maayos yung pakikitungo sa and then tatablahin mo, 'di ba? So ayan yung pinag-uusapan nila diyan Estima. Kasi minsan baka ma-misinterpret eh. Baka tayo Oo. among friends, alam natin na joke-joke yun. Oo. Para na sa mga nakakapanood, baka hindi nila i-take yun as a joke, di ba? Correct. Okay, hindi talaga lahat. Feeling nila, nagtaray ka, di ba? Oo. Or binasag mo lang yung yung question na mahal. Binasag yung question. Oo, yung parang yung kasahaba-haba. Yun lang, Tapos ang usapan. Ay, Di walang issue, ganon. parang ikaw pala yun. Yes. Oo. Happy? ganun lang eh. Diba? Happy? Yun na. Tapos na. Sa Tapos sobrang usapan. pambabash nila sa akin. Di sige. Oo, di sige. Kaya si OG hindi na pinabash si Kimi. Kaya sabi ni OG, sana nag-sorry na lang. Tapos na. Di ba? Mag-sorry, sabihin na joke yun, hindi sinasadya. Tapos yung usapan Fake news kami? Okay, go. Happy? Ano lang, di ba? Ay, nako, eto na nga. So, dapat, Jericho, next time, dapat pag-joke, i-cambio natin agad. Na joke lang yun, Kim. Kasi syempre, kahit ako naman yung nandoon sa pwesto ni Kim, parang yun lang ang sasagot sa akin. Ang haba-haba ng pasakali ko. Ang ganda-ganda ng intro ko. To ask him na, anong feeling, ganyan-ganyan. Yeah. Na-misinterpret tuloy. Pero alam naman natin, di ba, parang loss of words si Madlang people, di ba? Masyadong narinig yung, ha? Away siya. Diyos ko, pati na nga kami ni Jericho. Viral pala yung wala lang. Answer Ito pa niya yung kay Kim in-interview Chu. siya. Ito na. I don't really know what happened there. Yan na. Sabi niya na naman dyan, mga chika, hindi niya alam yung nangyari. Kung ako sa kanya rito, nag-sorry na lang siya. Guys, that was a joke. That was unintentional. Sorry kung yun yung naging interpretation yung sinabi ko. Yun lang . So dito wala siyang inadmit, wala siyang inamin, hindi siya nagpakumbaba. Para ang nangyari mga kachika, parang sinasabi niya na wala siyang ginawang mali and tama yung ginawa niya. Yan yung dating dyan. I was the first one I greeted. First she said hi to me. I don't know what happened. I woke up and then may ganung balita, so I don't know what happened. Right. I don't know. So I went to text her. I said, hi Kim, what's happening? Why is this happening? I don't know. Are you okay? I asked her. That's Are good. you okay? That's good. Is there something that made you feel uncomfortable? She replied to me and said, wala naman, All is well. all is well, and then congrats sa movie. She Right. said. So I had to check on her right away. So I have no idea. I know. It's new to me, O diba? Tumatawa lang siya and wala man lang like, that's a joke or I'm sorry if I made you feel that way, di ba? Mainit pa rin talaga ang emosyon ng ilang fans tungkol sa issue, lalo na sa pagitan ng kampo ng mga taga-suporta ni Kim at ng mga hindi natuwa sa naging kilos o pahayag ni Jericho. Sa mga ganitong sitwasyon, normal na may matinding reaksyon ng fandom, lalo na kung pakiramdam nila ay may nasaktan o na-disrespect na iniidolo nila. Narito ang mas mahabang reaksyon ko sa ganitong balita. Una, malakas ang protective instinct ng fans. Kapag mahal nila ang isang artista tulad ni Kim Chiu, natural na gusto nilang ipagtanggol ito, lalo na kung may kumakalat na kwento na tila minamaliit o binabaliwala lang ang nangyari. Sa social media, mas napapabilis ang pag-init ng usapan dahil mabilis kumalat ang clips, quotes at screenshots. Minsan kulang pa sa buong context. Pangalawa, mahalagang tandaan na hindi lahat ng nakikita online ay kompleto ang detalye.
May mga pagkakataon na ang isang reaksyon o pahayag ay napuputol, nami-misinterpret o napapalakas lang dahil sa editing at framing. Kaya mas mabuti pa rin na hintayin ang buong paliwanag ng magkabilang panig bago tuluyang humusga. Pangatlo, kung titignan sa mas malawak na perspektubo, parehong veteranong artista sina Kim at Jericho. Sanay na sila sa intriga at pressure ng industriya. Kadalasan, mas pinipili ng mga artista na hindi na palakihin ang issue sa publiko para hindi na lumala pa, kahit ang dating nito sa iba ay parang wala lang sa kanila ang nangyari. Pang-apat, para sa fandom, lalo na sa mga sumusubaybay sa tambalan ni Kim at Paolo Avellino, mas mabuting ilihis ang energy sa positibong suporta kaysa sa tuloy-tuloy na galit. Mas nakakatulong sa career ng idols nila ang project support, streaming, events at constructive engagement kaysa online war. Sa huli, ang respeto pa rin ang pinakamahalaga sa artista, sa kapwa fans at sa katotohanan. Pwedeng magpahayag ng saloobin, pero mas mabuti kung kalmado, patas at bukas sa buong konteksto ng kwento. Sa ganitong balita, ang masasabi ko ay naiintindihan kung bakit may mga fans na patuloy pa ring galit, pero mahalaga ring balansehin ang emosyon at ang facts. Karaniwan sa fandom culture na maging protective ang supporters, lalo na kung pakiramdam nila ay may ginawang hindi maganda o tila minamaliit lang ang isang insidente. Kapag may impresyon na parang wala lang ang naging kilos o pahayag ng isang artista, mas lalo itong nagpapainit ng damdamin ng fans. Social media also amplifies this, paulit-ulit na napag-uusapan, nare-repost at nadadagdagan ng kanya-kanyang interpretasyon. Pero mahalagang tandaan ng ilang bagay. Hindi lahat ng kumakalat na kwento ay kumpleto ang konteksto. Maaaring may kulang na detalye o paliwanag. Ang mga artista ay may sariling paraan ng pag-handle ng issue. Yung tahimik o kalmadong approach ay minsang napagkakamalang walang pakialam, pero maaari ring paraan niyon para hindi na lumaki pa ang gulo. Ang tuloy-tuloy na galit ng fans ay pwedeng magdagdag sa toxicity ng usapan sa halip na makatulong sa sitwasyon. Mas makakatulong sa idols nila ang fans kung ang focus ay nasa suporta sa projects, respeto sa lahat ng panig, at paghihintay ng malinaw na pahayag kaysa sa patuloy na online away. Sa mundo ng showbiz at fandom, normal na lumalaki ang emosyon kapag may isyong kinasasangkutan ang mga iniidolo, lalo na kapag ang fans ay matagal nang invested sa career, image at personal journey ng artista. Kapag may lumabas na balita o eksena na pwedeng mainterpret na pambabastos, pag-iwas o kawalan ng pakialam, natural na may bahagi ng fandom na magiging defensive at magagalit. Hindi ito lang simpleng chismis para sa kanila. Pakiramdam nila, personal din silang nasasaktan para sa iniidolo nila. Pero, mahalagang tingnan ang sitwasyon sa mas malawak na lente. Una, hindi lahat ng kumakalat online ay kumpleto ang konteksto. Maaaring may kulang na detalye o paliwanag. Ang mga artista ay may sariling paraan ng pag-handle ng issue. Yung tahimik o kalmadong approach ay minsang napagkakamalang walang pakialam, pero maaari ring paraan yon para hindi na lumaki pa ang gulo. Ikalawa, iba-iba ang coping at conflict style ng bawat artista. May mga taong expressive at agad nagsasalita, may iba naman reserved at mas pinipiling huwag nang palakihin ang issue sa publiko. Ang katahimikan ay minsang napagkakamalang kawalan ng malasakit kahit pwede ring paraan yon para pigilan ang paglala ng gulo. Sa industriya, may mga pagkakataon na mas pinipili ang professionalism kaysa patulan ng intriga. Pangatlo, ang fandom dynamics ay talagang nagpapalakas ng emosyon. Kapag maraming fans na sabay-sabay nagre-react, nagkakaroon ng echo effect, paulit-ulit na validation ng galit at sama ng loob. Habang tumatagal, mas nagiging paninindigan kaysa simpleng reaksyon. Lalo na kung may love team na involved o nadadamay sa usapan, tulad ng tambalan ni Kim kay Paolo Avellino, mas nagiging protective ang supporters at mas nagiging matindi ang side-taking. Ikaapat, dapat din tandaan na ang mga artista mismo ay kadalasang mas gustong umusag kaysa manatili sa kontrobersya.
Ang career nila ay mas naaapektuhan ng patuloy na gulo kaysa sa isang isolated incident. Kung minsan, mas mature na hakbang ang pag-move on kaysa pag-rest back. Para sa akin, valid ang feelings ng fans pero mas magiging makabuluhan kung ito ay ilalabas sa paraang responsable. Mas nakakatulong ang paghingi ng malinaw na konteksto, pag-iwas sa personal na atake, pagrespeto sa magkabilang panig at pag-focus sa positibong suporta sa iniidolo. Sa huli, ang showbiz issues ay mabilis magbago at lumipas, kaya mahalagang huwag agad gawing permanente ang hatol sa isang sitwasyon na maaaring may kulang pang detalye. Narito pa ang ilang maidagdag na punto tungkol sa balitang patuloy pa ring tagilang ang ilang fans kay Jericho Rosales at ang isyong kinasasangkutan ni Kim Chi-yu. Number 1, tumitindi ang reaksyon kapag may emotional history ang fans sa artista. Hindi ito lang tungkol sa isang insidente. Maraming supporters ni Kim Chi-yu ang matagal nang sumusubaybay sa kanyang personal at career journey. Kapag may bagong issue, nadadagdag ito sa emotional memory ng fandom, kaya mas malaki ang reaksyon kaysa sa inaakala ng iba. Number 2, social media framing ang nagpapalala ng tensyon. Kapag ang narrative online ay naka-frame na parang may mali o may naagrabyado, mas madaling kumampi ang mga tao. Kahit neutral na kilos ni Jericho Rosales, pwedeng mabigyan ng negatibong kahulugan depende sa caption, edit o commentary ng nag-post. Number 3, love team factor. Kapag may tambalan na sumusubaybay ng publiko tulad ng kina Kim at Paolo Avellino, mas nagiging protective ang supporters. Kahit hindi direktang involved ang partner sa issue, nadadamay ang perception at emosyon ng supporters. Number 4, minsan mas tumatagal ang galit ng fans kaysa sa mismong artista. Sa showbiz, karaniwan na ang pag-move on ng mga artista para makapagtrabaho ng maayos. Pero ang fandom, dahil hindi sila kasama sa private resolution, minsan ay nananatili sa unang emosyon, galit o sama ng loob kahit tapos na internally ang usapan. Number 5, mas makakatulong ang measured support kaysa attack mode. Kung talagang gusto ng fans protektahan ang iniidolo nila, mas epektibo ang pag-promote ng projects, positive engagement, fact-checking muna bago mag-react at pag-iiwas sa personal na paninira. Sa huli, ang showbiz issues ay mabilis magbago at lumipas, kaya mahalagang huwag agad gawing permanente ang hatol sa isang sitwasyon na maaaring may kulang pang detalye.